So yan, nakita nyo yung quick unboxing. Actually, ano lang to, unboxing lang naman and impression. So, dito na siya. Yun nga, pero yun nga, nakita nyo unboxing, nakita nyo binuksan na. Tapos kinabit ko na lang din yung itong, what do you call this? Jelly case. Jelly case muna kasi bago pa. Medyo hindi pa ako handang magasgasan siya. And also, papakita ko pa siya ng review. Pero sa pagiging bargas kong kumilos, malamang magasgasan din agad to. So yun. Anyway, impression lang muna sa kanyang teka, pabara natin para mas makita nyo, diba? Impression lang muna sa kanyang overall itsura. Ito siya, actually. Yan, para mas makita nyo, mas malinaw. Kita ba? Teka. Start natin. So, focus. See? Actually, para sa akin, gandang-ganda na ako sa kanya kasi coming from a Vivo phone. Alam niyo naman, as you can see, I've been using Vivo Y91 for 2 years, I think. 2 years na. And solid pa rin naman yun. Knowing me, syempre, practice what you preach. So, kung ako mismo hindi nagtatagal sa akin ng phone, hindi ko pa ako paniniwalaan. So, yun. I was using Vivo Y91 for 2 years ago and I thought finally, hindi ko nang ipamana siya sa family member, which is na kailangan na ng smartphone. And so, binigay ko na and I decided to get this one. So, pinag-ipunan ko siya using Tirlo. Kung napanood yung Tirlo video dun sa main channel doon, medyo pinag-ipunan ko pa unti-unti hanggang sa makompleto ako pambili rito. Matagal ko siya actually na-research. Okay? Before ako nakarating kay Infinix Note 8, dami kong research. I was looking at Poco M3, Poco X3, Redmi 90, Redmi 9 Pro, Redmi 8 Note, Redmi 8 Note, Redmi Note 8 Pro, sorry. So, ang dami kong tingnan para makarating ako sa conclusion na ito ang gusto kong bilhin. And I think I made the right decision, pero not really. Pero may mga nakikita ako mga features na hindi ko type. The ads, may nakita ko ng mga ads. Ano ba? Yung skin, hindi ko type yung skin. Pero ito mga sinasabi ko sa inyo is preference. Except siguro sa ads, siguro epektado rin kayo syempre. Pero yung skin, personal preference ko, hindi ko siya gusto. So, lalagyan ko siya ng Nova Launcher. Actually, nilagyan ko na ng Nova Launcher and medyo ititweak ko pa siya ng konti. I will be using, ayan, tulad niya, natweak ko na siya ng konti. Ayan, as you can see, mas snappy na siya ngayon compared sa kanina. Mas mabilis. And developer option, in-off ko lahat ng animation para every launch, mabilis. Ano to, diba? See? Yung internet ko na lang ang mabagal. So, hopefully, magustuhan ko siya talaga in the long run. Sa ngayon, ano pa ako, 50-50. Marami akong nakitang hindi type. Parang kailangan ko munang i-adjust ang expectation ko. Pero overall, medyo sulit pa rin tingin ko. And siguro, papakitaan ko na lang din kayo base rito. First impression siguro, try natin ang camera kung maganda. Since I'm sure marami sa inyong curious mostly sa camera. So sa camera, siguro wait, tingnan natin, test natin to. So yan. Focus natin. Balik sa akin. I'm using yung 1x1 lang pang social media na. So far, actually gustong-gusto ko siya maganda. So maganda sana kung meron pang mas yung mga maninipis eh. Try naman natin ang selfie. Test ko lang yung selfie Sana maluwanag pa rin yung dating. Papakita ko na lang siguro sa inyo sa screen, dito sa screen yan, para mas fair. Kasi mahirap ipakita sa camera ko, medyo hirap akong control. Pero so far, I think malinaw siya compared sa. Clarify ko lang kino-compare ko lang siya sa pinanggalingan ko mga smartphone recently, which is an LG V20 and a former flagship phone and a Vivo Y91 na binili ko dati, which is around December ng 2019 I think, or 2018, I think that was 2018 kung di ako nagkakamali. Binili ko siya worth 10,000 pesos, that's 9,999 nung time na yun na binili ko, and hindi siya worth it para sa akin nung time na yun, bitawan ko yung pera yun, but still, I was looking to try Vivo and yun, nireview ko rin siya sa channel earlier, before, yun, nakita nyo naman, and I think this is much better. Kung nakikita nyo dyan, I think this is much better compared sa kanya, for 8,000 pesos. So, first impression, okay. So, yun pa lang yung nakikita natin sa camera niya. Sa audio naman, first impression pa lang naman to. Hindi pa tayo pwede mag-expect na mataas. First impression. So, kailangan ko pa siyang i-stress test ng matindi bago ko sabihin talaga na
recommend siya. But for now, this is the first impression. Try natin ang audio niya, audio sample. It says sa box dito na dual speaker siya using the Dolby DTS. Base rito, may speaker daw siya sa taas and meron dito. So we'll test that out. What's up? This is Kyoman back again from video. Ang usapan natin today is ang pagkakaiba ng software updates, software upgrades, at kung gaano katagal yung difference ng iPhone at ng Android pagdating sa pagde-deliver ng mga updates and upgrades. Kasi hindi yan, baka makatulong to sa pagde-decision sa inyo kung bakit. Parang times 2 ng lakas ng Vivo ko. And Versus kay Apple. Okay? Interesado ka? yes, actually, lakas natin ng konti para marinig nyo. Ang video na ito ay hatid sa inyo ni Mood to Merge Android and iOS team. Mahilig ba kayo sa mga simpleng laro lang na pampaubos So yes, totoong dual channel siya. Stereo. So, kinaganda nito, makakapaglaro na ako. Kasi sa Vivo Y91, once na natakpan ko yung speaker sa ilalim, medyo muffled na yung quality ng sound. And also, mas maganda yung bass niya kumpara kay Vivo Y91. Pero, I don't think na solid yung bass niya. Yung sound niya is okay, especially dito sa part na to. Maganda. I think a solid speaker yung nasa taas din. And this one too. Parang dito yung bass na part. Yes, may bass siya, base sa quality, pero hindi siya solid talaga na bass. May bass pero hindi ganoon ka... Alam mo, may punch dapat eh. Kasi I'm using speaker kasi na may bass. I think okay naman yung bass niya, hindi lang talaga very prominent yung bass na talagang ramdam mo yung beat. Okay? Teka, hinaan na natin. Masyado malakas. So, I think audio, pasado siya sa akin. So far, sa ngayon, syempre test ko pa rin to. Hindi pa ito final verdict ko. Ang final verdict ko, final review, full review, lalagay ko sa main channel. Dito, puro unboxing lang. Siguro lalagay ko sa Rain Mangera so far. So, yan. So far, maganda. And ito yung kanyang system UI. Kung nakikita nyo. System UI, ganyan. Pwede siyang dark mode. Pwede siya actually, naka-dark mode. Nilagay ko sa dark mode. Yan, naka-dark mode, pwede mo siyang i-off. Nasa system and display lang din, display settings, pwedeng white. Tapos kung trip mo dark mode, nandun lang din, magiging dark mode siya. Which is very nice. At least ang daling hanapin, dun lang. So yun, ano pa ba? Ano pa bang gusto nyo malaman as for first impression? Yan. Anyway, makita nyo, sa taas sa baba, meron lang siyang what do you call this? Meron siyang isang speaker. That was the speaker grill, USB Type-C. Thumbs up sa USB Type-C, and there's a headphone jack, and katabi nun yung microphone. Okay? Oh, sorry. Microphone. Sa other side, dito naman sa side na to, fingerprint, side mounted na fingerprint, and then the volume button. So okay siya ang placement kasi since matangkad naman yung phone, hindi mo siya agad abot yung fingerprint. Pero may mga minsan na accidentally napipindot ko pa rin siya. Pero kung maliit ang kamay mo, since akin naman kasi napakalaki ng kamay ko, so kita nyo naman, kahit na malaki yung phone, mukha pa rin maliit kasi malaki ang kamay ko. Alam niyo naman ang sabi nila, pag malaki ang kamay, malahaba ang daliri. Magjo-joke lang palpak, parang ito ako. And on the other side, yan, kita nyo? Teka, ito natin yung parang mali pala. So, and yeah, I'm sure interesado kayo sa camera. This is the camera. Alright. This is Ternat 64 megapixel AI quad camera designed by Infinix. Proud ng proud. Sinulat. Pero I think that's unnecessary. Medyo hindi ko type na may nakasulat pa dyan. Parang, do you really have to put that? Masyadong excess detail na yun eh. So yun. And dito sa gilid, may nakalagay lang na Infinix. I think okay lang yung part na yan. Yes, at least maliit kasi merong ibang mga brand. I think Poco, masyadong dominant yung nakalagay na Poco. Ang laki dito. It's not really ugly pero I don't think na necessary pa na ilagay. We all know na pagkapag gano'n ng design mo, Poco naman talaga yun. But still, I prefer this design so far sa ngayon. Chinek ko na rin pala siya. Pwede dito ang dalawang SIM card. Yes, hindi siya hybrid. Dalawang SIM card siya plus may lagayan din siya ng micro SD. So, good. So dalawang SIM card may lalagyan mo yung micro SD. Sa lens niya is meron siyang 4 na camera. So, overall 6, 2 sa harap, 4 sa likod. 64 megapixel yung una,
Base rito. And ano pa ba? 64 megapixel portrait lens, 2 megapixel macro lens, 2 megapixel, and AI lens 2 megapixel din. So yung 64 megapixel ang pinakamagagamit natin. Sa front, yan, ito sa nakikita nyo. That's isang 2 megapixel at isang 16 megapixel na front camera sa front. Yun lang. This is running Android 10 and yung display, base sa display na rin, medyo punchy na rin siya. Hindi ko masasabing impressive talaga yung display niya base rito sa nakikita nyo. Pero I would say na okay na. Hindi ko rin, ewan ko sa mata ng iba, siguro sobrang talas ng mata ng iba, pero hindi ko naman nakikita yung pixel even kahit 720 megapixel. I'm using an LG V20 with 2K display, that's 1440p display, pero konti lang nakikita kong difference. Sobrang konti lang at kailangan mo talagang tutukan na malapitan bago mo masabi na mas malino ang 1440p sa 720p. But still, yeah, meron pa rin kung galing ka sa 2K display yung 1440p, but 720p is not really bad. Okay na, hindi na masama. This phone is running MediaTek Helio G80. It's a gaming processor. Hindi siya ganun kalakasan, nasa gitna siya ng low end to mid range. Siguro pwede natin ilagay sa konti ng mid range, i-round up na lang natin sa mid range na gaming performance. So I think hindi siya talaga for gaming. I would call this more like productivity phone, kasi kaya niyang gumawa na I think pwede nga kang mag-vlog dito since may mga features yung camera niya na ultra steady mode, pero digital lang, software lang, hindi siya OIS talaga. I think it's just EIS kasi base sa specs na nakita ko sa Google, sa GSM Arena, and base rin dito wala talaga siyang OIS. So this will be using a software based na image stabilizer. And kaya niya hanggang 2K quality. Yung 2K siguro tetest ko na lang overall kasi sa ngayon di ko matitest. Nandito ako sa loob ng room. I would need to take pictures and take videos pa, record videos sa labas, araw, gabi. Papakita ko sa inyo lahat yun, and the gaming part. So far, okay naman yung gaming. Na-test ko sa kanya is yung Asphalt 9. Nakita nyo sa video. Yan. Okay naman siya, smooth so far. Hindi nga lang siya, I'm sure hindi nga lang siya naka-max, naka-default settings lang siya, pero looking at the video, looking at the sample test, solid naman. Wala akong halos nakitang so far wala pa akong nakikitang lag. So I think worth it yung binili ko sa ngayon, pa lubag loob. Pero again, I will reveal all of that sa pagka na-test ko na talaga siya na maayos ng disente. So, babalikan kayo after a few days. Okay? And I will get back to you kung anong kaya niya talagang gawin. Kayang gawin ni Infinix Note 8. So, yun. Pasensya na, medyo rough yung impression video. Ngayon lang ulit ako magkaganito and medyo... And yun. Kung interesado kayo mapanood ng full review, abangan nyo sa main channel. Nandun yun. This is Infinix Note 8. And abangan nyo na lang sa susunod na video. This is Rain Manguera, and you're watching Infinix Note 8 unboxing and impression. Don't forget to subscribe, share, and like. Hanggang doon lang. I'm out.